Arestado matapos ma-corner ang tinaguriang Spider Boy na sangkot umano sa serye ng panloloob sa mga bahay sa Santo Tomas, Batangas. Nakatutok si John Consulta. Exclusive. Hulikam ang pagpasok sa bintana ng bahay na ito sa Batangas. Ang kanyang tinangay, cellphone at pera. Bago na patingin sa CCTV at saka pumuslit. Sa bahay namang ito sa Batangas pa rin, di lang nagnakaw ng laptop ang kawatan, nag-food trip pa sa nilooban niyang bahay. Pero nang makita ang CCTV, agad itong nagtakip ng tuwalya sa ulo. Sa hiwalay na kuha ng CCTV, nahagip ang pagdaan ng suspect sakay ng pick-up na kanya ring tinangay sa isang bahay na kanyang pinasok. Ginamit pa niya ito sa pamamasyal sa Batangas na umabot pa sa Kalatagan. Marami na pala siyang ginawang seri ng pag-akyat bahay. Merong napasok siya na walang bahay, walang tao. Meron yung bahay na napasok siya na natutulog yung may-ari. Nakuha niya mga gadget, cellphone, laptop, pera, pati sasakyan. Pero kamakailan, nagtapos ang tila pansasapot ng tinaguriang Spider Boy nang ma-corner siya ng mga taga-barangay at taong bayan sa bakanteng bahay na ito sa Santo Tomas. Ang ginawa nitong si Spider Boy, sinuntok yung mga tanod natin at ito, ang ginawa ng mga tanod natin is kanilang inaresto at tinan-over itong si Spider Boy sa ating mga kapulisan. Mensahe ng suspect sa kanyang mga nabiktima. Pasensya na lang po. Patawarin na lang po ako ng mga tao. Paalala ng Calabarzon Police sa mga mag-out of town ngayong Kapaskuhan. Siguraduhin natin na nakalock yung mga pintuan natin, yung mga bintana natin. I-check natin thoroughly, not once, not twice, but thrice. Huwag nating kalimutan na ibilin doon sa barangay at sa mga kapitbahay na kayo po ay aalis. Sana po yung recording ng CCTV is nakatago para kung may papasok man sa inyong mga bahay is hindi nila makukuha. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Pinag-aaralan na ng mga otoridad ang pagpapalawak ng mandatory evacuation sa mga nakatira malapit sa Bulkang Kanlaon. Pinangangambahan kasi ang lahar, lalo't may banta ng sama ng panahon sa susunod na linggo. Nakatutok si Mariz Umali. Mula sa naitalang 19 na volcanic earthquakes noong December 9 nang sumabog ang Mount Kanlaon, umabot na ito sa 31 sa nakalipas na 24 oras ayon sa PHIVOLCS. Habang ang sulfur dioxide emission tumindi rin daw ng mahigit doble at umabot na sa 4,000 tons per day. Pero ayon sa PHIVOLCS, masyado pa raw maaga para matansya kung dapat na bang itaas ang Alert Level 4 sa bulkan. Pag itinaas ang Alert Level 4, ang ibig sabihin, sasabog ng bulkan anumang oras. We will assess this on a day-to-day basis, but yung Alert Level 3, ibig sabihin yan, hazardous eruption is possible in the next few weeks. But of course, we will have to evaluate this one. Titingnan natin kung mag-escalate ba further. Mahigpit pa rin ipinatutupad ang mandatory evacuation sa mga residenteng nakatira sa loob ng 6-kilometer radius permanent danger zone. The LGUs should urge the public to prepare for possible alert. Step up to alert level 4 should the activity persist or worsen. So dapat yung mindset natin, hindi natin isipin na the alert level will be lower down, but we should prepare as if the alert level will go up. Pinag-aaralang palawakin pa ang sakop na mandatory evacuation dahil banta rin ang lahar kapag maulan. May inaasahan pa namang tropical cyclone na papasok sa Philippine Area of Responsibility sa susunod na linggo. We are doing already a worst case scenario planning wherein umaabot na yung aming planning na hanggang 10 kilometers. So pagdating kasi sa worst case scenario na nasa 10 kilometer na yung extended PDC, umaabot na sa halos 139,000 individuals yung kailangan ilikas. So that will require additional evacuation centers, require additional food assistance and the likes, no? Siniguro naman ng DSWD na handa silang serbisyohan ang lahat ng evacuee. Nagpadala na rin daw ang Department of Health ng mga gamot, N95 mask at nutrition commodities.
Ang Department of Tourism pinasususpindi muna ang mga tourism activities gaya ng trekking, swimming at farm site visits, partikular sa mga tourist spots sa La Castellana, La Carlota City, Bagos City at Murcia Negros Occidental, pati sa Canlaon City sa Negros Oriental. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali naktutok, 24 oras. Happy midweek, chikahan mga kapuso! Signed, sealed, and ready to sparkle ang newest addition sa growing family ng Sparkle GMA Artist Center. Kilalanin sila sa chika ni Lars Santiago. 10 bituin ang kabilang na sa lumalaking pamilya ng Sparkle GMA Artist Center. Unang pumirma ang socialite at influencer na si Kat Arambulo na excited na sa pwede niyang gawin dahil bagong mundo para sa kanya ang entertainment. Ang singer-songwriter na si Renee Dominic nais ibahagi ang kanyang talent ngayong isa na siyang sparkle artist. Sparkle artist na rin ang singer-actor at pilot na si Ronnie Liang na napanood na ng mga kapuso sa Abot Kamay na Pangarap at Pulang Araw. At ngayon looking forward na sa iba pa niyang projects. Balik GMA naman ang singer na si Gian Magdangal. Homecoming araw ang paglagda bilang sparkle artist after 10 years. Dagdag na sa listahan ng mga kapuso leading man ang kapipirma lang sa Sparkle na sina Jay Ortega at Kevin Dasom. Nakilala ng mga kapuso si Jay bilang si Akio ng Pulang Araw at si Kevin naman ang isa sa dalawang leading man ni Herlin Budol sa Binibining Marikit. Kapuso na rin si Ryle Santiago at wish niya makasama sa isang project ang kanyang inang si Sherilyn Reyes Tan na isa ring sparkle artist. Lagi nang napapanood sa iba't ibang GMA shows ang mahuhusay na aktor na sina Arthur Solinap, Carlo Gonzalez at Michael Flores, pero sa unang pagkakataon pumirma sila sa Sparkle, kaya naman doble ang excitement na nararamdaman nila sa kanilang career. May mga nagbabalik, meron ng mga matagal ng kapuso na ngayon ay Sparkle na din. Meron din naman tayong mga bagong-bagong mga status by Sparkle artists, and we're very happy na nakita naman natin na ang dami naman nilang tried and tested. They all have exceptional talent, and they're very welcome to join us in Sparkle. Lars Santiago, updated sa showbiz happening. Hiniling ng Agriculture Department sa mga mambabatas na ibalik ang dating kapangyarihan ng National Food Authority na makagawa ng mga hakbang para mapababa ang presyo ng bigas. Isa riyan ang pagbebenta ng mga hawak nitong bigas sa halagang 30 piso kada kilo. At nakatutok si Bernadette Reyes. Kahit ang Department of Agriculture napapakamot ng ulo kung bakit mataas pa rin ang presyo ng bigas sa palengke. Kahit na ibinaba noon ang taripa sa imported na bigas at kahit na bumababa ang presyo sa world market. Sa monitoring ng DA, umaabot pa rin hanggang 54 pesos ang well-milled rice, hanggang 60 pesos naman ang premium rice. Dapat ang presyo ng bigas ngayon is from 42 to 49 max na yun, o 48.50. I agree with Mr. Chair na bakit may 50 pa hanggang 60. Hindi na tama yun eh. Unfortunately, wala kaming powers to catch anybody sa merkado dahil wala kaming enforcement. Humarap si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel sa isinagawang pagdinig ng Kamara sa presyo ng bigas. Sabi niya, kung nabili ang palay noon ng mahigit 27 pesos kada kilo, dapat hindi na hihigit sa 49 pesos ang presyo ng local rice. Ang imported rice naman, dapat 42 pesos lang kada kilo. Ang nakikitang solusyon ni Chu Laurel, ibalik ng Kongreso ang dating kapangyarihan ng National Food Authority na gumawa ng mga hakbang para mapababa ang presyo ng bigas at malabanan ng mga pang-aabuso sa merkado. Ang primary mission na lang ng DA, because tinanggalan ng powers ng NFA, is to produce more and make the farmers profitable. Wala na kaming power nor mission
to stabilize prices. Ngayon, ang NFA is only for buffer stocking. Ayon sa Department of Agriculture, may humigit kumulang 6 million bags ng bigas ang National Food Authority bilang buffer stock. Kung may kapangyarihan lang daw sanang NFA, maaari itong ibenta sa mga mamimili sa halagang 29 hanggang 30 pesos kada kilo. Dati yung NFA, yung stock niya na bigas na binili locally, pwede niyang benta sa palengke. Ngayon hindi. Pwede rin niya benta sa LGU para LGU magbenta ng mura. Ngayon hindi rin pwede. Diba? Dati pwede yung NFA mag-import para kung ano i-address yung kakulangan. Ngayon hindi rin pwede. So malaking bagay talaga may balik yung powers niya. Kaya tanong ni Congressman Tulfo, Di po ba po pwedeng executive order lang na Pangulo to do that? To give instruction habang nag-aantay tayo ng batas? Can we recommend to the President to do an executive order para i-release yung... ayon sa DA, kukonsultahin nila ang legal department nila ukol dito. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatuto 24 oras. Mga kapuso, magpapatuloy ang makulimlim at maulang panahon sa ilang bahagi ng bansa bukas. Base sa datos ng Metro Weather, maulan pa rin sa malaking bahagi ng Luzon. May matitinding bugos ng ulan sa Cagayan Valley, Cordillera, Quezon Province, Bicol Region at Mimaropa. Maging handa pa rin sa banta ng baha o landslide, lalo na po sa mga ilang araw ng inuulan at malambot na ang lupa. Posible rin ang ulan sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Kasabay naman ang pagbabantay sa pag-alboroto ng Bulkang Kanlaon. Nananatili po ang tsansa ng ulan bukas, lalo bandang hapon o gabi. Magiging maulap din at mataas din ang tsansa ng ulan sa Metro Manila, kaya huwag pa rin kalimutan ang payong. Sa ngayon, walang bagyo pero apektado pa rin ang bansa ng iba't ibang weather systems, ang shear line, hanging amihan at easterlies. Maging handa naman sa susunod na linggo dahil sa pinakahuling datos ng Pag-asa, posibleng may mabuong sama ng panahon sa may silangan ng Par, malapit sa Mindanao. Posible itong pumasok sa bansa at sakaling matuloy, papangalanan nitong Bagyong Kerubin. Ayon sa Pag-asa, may tsansa yang lumapit sa silangan ng Mindanao, Visayas at Southern Luzon. Pero mga kapuso, posible pang magkaroon ng pagbabago sa mga susunod na araw, kaya patuloy na tumutok sa updates. Hindi natinag ng pagbabantay ng China ang mga tauhan ng BIFAR sa paghahatid nila ng maagang pamasko sa Pag-asa Island. Labis ang pasasalamat ng mga residente, pero may isang mahalagang hiling sila ngayong Pasko. Mula sa Puerto Princesa sa Palawan, nakatutuklay si Ian Cruz. Ian? Yes, Mel, matigil na nga ang pangharas ng China, ang isa sa mga pangunahing wish ng ating mga kababayan doon sa Pag-asa Island. Yung ibang residente naman, gaya ng mga bata, ay may simpleng hiling din ngayong bago magpasko. Military aircraft, China 208. You are endangering the security of the Chinese reef. Over. Ang radio challenge na yan ng China habang palapit ng Pag-asa Island sa West Philippine Sea, hindi inalintana ng eroplano ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. May mahalagang misyon kasi sila ngayong araw, ang maghatid ng pamaskong regalo sa mga residente ng Pag-asa. May bag, school supplies, laruan at pagkain para sa mahigit 100 estudyante. Ang paghahatid ng regalo ng BIFAR ngayong magpapasko sa mga taga-Pag-asa Island at mga nakatalaga rito, pagpapakita raw ng pagpapahalaga ng ahensya sa mga nakatira rito, lalong-lalo na sa mga kabataan na siyang magiging future ng islang ito. Ilang supplies, instructional materials at gamit sa sports naman ang hatid sa kanilang paaralan. At bawat unit na nakatalaga at nagbabantay sa ating isla, may Noche Buena package. Ang isla pong ito ay hindi lamang simbolo ng pag-asa, ito din ay simbolo ng katapangan at katatagan na nagsisilbing inspirasyon at halimbawa sa bawat isa sa atin. Labis ang pasasalamat ng Island Coordinator ng Pag-asa sa hatid na regalo, lalo't napakalayo raw nila sa mainland at malabo ang makpamili ng pang-aginaldo. May hiling naman daw ang ilang residente ngayong Pasko. Matulungan po kami na mabigyan po ng karagdagang mga classrooms, karagdagan pong mga instructional materials para po sa aming mga students po. Yung magkaroon po ng sariling yung permanenteng wifi dito sa isla. Pero higit dyan, may isa pa raw hinihiling ang ilan. Wish namin sa China, tigilan na nila yung pangharas kasi alam naman nila
At saka alam naman ng buong mundo na ang lugar na ito ay sa Pilipino. About China po, wish ko sana hindi na kami harangin pag nagta-travel po kami. Hahabulin, gano'n. Mel, mayroon pang mga susunod na misyon ng BFAR sa West Philippine Sea, lalo na sa kapakanan ng ating mga mangingisda. Yan muna ang latest mula rito sa Palawan. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz. Pinuna ng Commission on Audit ang mahigit 5 bilyong pisong lugi ng gobyerno dahil sa paluging pagbebenta sa bigas ng National Food Authority o NFA noong 2019 hanggang 2023. Kinulang pa raw ng buffer stock ng bigas kahit hawak na ng NFA ang 9 bilyong pisong pondo pambili ng palay. Nakatutok si Maki Pulido. Sa report ng Commission on Audit noong 2019 hanggang 2023, paluging ibinenta ng National Food Authority ang mahigit 13 million bags ng bigas sa 25 pesos kada kilo sa halip na 33 pesos kada kilo. Higit 5 billion pesos ang lugi dyan ng gobyerno. Depensa noon ng NFA, maluluma na kasi ang bigas kaya kailangan ng maibenta. Puna ng COA, unang-una, hindi dapat nagbenta ang NFA dahil pinagbabawalan na ito ng Rice Tarification Law. Ikalawa, may mga ibinenta rin daw na bigas ang NFA na maganda pa ang kalidad. Sa panahong ito, sumipa ang presyo ng bigas sa higit 50 pesos per kilo. Inutos na ng Ombudsman noong nakaraang Marso ang 6-month suspension ng 139 na opisyal ng NFA dahil sa paluging pagbebenta ng bigas. Wala ka naman nakitang 30 pesos sa market. Kung retailer din sila, plus 3 or 4 pesos, retail price na yun eh. So dapat meron kang mabibiling 30 sa palengke, pero wala kang nakitang 30 nung mga panahon na yun. Ang mandato na ngayon ng NFA ay mag-imbak ng bigas para sa kalamidad at bumili ng palay mula sa mga local farmers. Pero sabi ng COA, noong 2023 kulang ang buffer stock ng NFA kahit nahawak na ng NFA ang 9 billion pesos na pambili ng 495,000 metric tons ng palay. Halos 1.5 billion pesos lang ang nagamit na pondo kaya kulang ng 84.16% ang buffer stock. Maaring hindi raw nakabili ang NFA dahil mas pinili ng mga magsasakang magbenta sa mga trader na nag-alok ng mas mahal na presyo. Pero sabi ng Sinag, maraming lugar sa bansa na mura ang bili ng mga trader. Doon dapat sila nag-intervene sa mga lugar na mababa ang bilihan sa ating mga farmers. Kung gawin daw yan ng NFA, hindi mababarat ng mga trader ang mga magsasaka. Parang price support, parang alalay lang yung agency to buy when the trader prices go below. Sabi ng NFA, kabilang sa dahilan ng pagbaba ng NFA procurement ay ang matinding kompetisyon at agresibong pagbili ng mga pribadong negosyante, problema sa kalidad ng ilang ani ng palay at mataas na presyo ng palay bunsod ng kakulangan ng supply, mataas na demand at ang export ban ng India sa non-basmati rice. Susundin daw ng NFA ang rekomendasyon ng COA at patuloy nilang pagsisikapan na mapanatili ang kinakailangang 300,000 metric tons na buffer stock ng bigas. Tungkol naman sa paluging pagbebenta ng bigas, may binabalangkas na raw ng mga alituntunin para rito na kanilang isasapinal sa susunod na NFA Council meeting. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras.